Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, oh, Karambola, Karambola. Sa Balik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Pixie Cruz Angeles. Na gusto ko lang sagutin yung nakakapagtaka daw. Parang Nag-seminar daw parang tayo. apo? So, nakapagtataka. Jim Paredes yung song na yun. ganun ba? Kay Jim yan. Kaya pala pangit. Sa apo kasi, kung sino yung sumulat, siya yung kakanta. Siya yung lead. Kaya ang daming lead ni Danny. Kasi siya yung pinaka-prolific. Ngayon, okay. Sabi nitong taong to, bakit daw sunod-sunod tayo nag-seminar, etc. Sino ba tayo? Ewan, puro DDS daw. Ang mga nag-seminar sa China, sunod-sunod. May second batch pa daw. Darling, 3 beses na nga ako nag-seminar. Ang Cultural Exchange Agreement with China, nag-umpisa noong 1976. Yung punta ko doon, sa archaeology yun. Yung marami yan. Yung hindi isa, lang ho ngayon yan. Puro culture Every yung year sa akin. At saka communications. Ganon din naman ang US. Ganon din naman ang Japan. Ganon din ang Germany. France, etc. Ako nakatatlo na ako sa Germany. Ang US, ilan ang pinapa-scholarship. Nagbibigay pa sila, may grants. Kasi po, galing pag sa nasa US media ka, Embassy. talagang iimbitahan ka niyan. Correct. At saka part yan ng outreach ng mga countries. Kasi useless yung seminar kung hindi nila mapapakinabangan. Sino pa sa seminar mo? Si Subiri. Paano? Di ba? Why? Captive na ng US yun. Correct. Wala nang point. Besides, may social media ngayon. So nakikita nyo yung mga tao nagpunta. So, dati hindi ko napopost yan. Yung pagpunta ko sa Japan, pagpunta ka. Late ko na napost yung mga yon. Tsaka bakit ang bilis ng koneksyon? Nag-seminar, therefore, pro-China. Bakit ganun? At saka napakaliit talaga, napakanipis ng argumento. Pagka naubusan na, hindi nyo na masagot yung mga argumento namin, maglalaps kayo to ad hominem. Kasi nag-seminar yan, pro-China yan. Mouthpiece ng China yan. Wala sa issue. Wala sa issue. Kasi ang nangyari, yung aking barbero, binanggit sa kayo sa Karambola, nung kinanyon lang tayo ng water cannon, sinisi nyo yung nag-trespass daw tayo dun sa... Hindi natin sinisi. Ang sinisita natin yung reaksyon ng mga tao rito na kumbaga masyadong provocative ang reaksyon. Samantalang ang DFA natin nag-submit ng verbal, pagkatapos tumahimik na. Samantalang yung mga ibang wala namang kinalaman dyan, specifically senators, ingay ng ingay. Ang Coast Guard, ingay ng ingay na hindi naman ginagawa yung trabaho nila. Yun ang sinisita natin. Ang sinabi natin, mali yung bomba ng tubig. Hindi tayo payag doon. Hindi rin tayo payag doon sa reaksyon ng mga opisyalis natin. So mali yung barbero mo. Sino ba yan? Hanapin ko yan. Sinuknuk. Sir, ano pala kayo? Pro-China. Sa akin ganun. Teka, kaya hindi pa ako nag-aahit. Di na ako bumalik. Actually, pwede natin... Ahitan ako ng masyadong malapit-lapit. So yung kapag against China ka, pro-US ka. Hindi ba pwede pong pro-Pilipino tayo? Pilipinas muna. Hindi ba pwede pro-Pilipino muna tayo kesa pro-China, pro-US. Kaya natin sinasabi na huwag tayo masyadong magpapasulsol ng sulsol sapagkat tayo nababalinan yun. Ito po ano nangyayari dito. Proxy war ito. Correct. Tapos, siyempre, ang both US and Japan gumagamit ng coercive diplomacy. Okay? Ano ibig sabihin ng coercive diplomacy? Ang mukha ng China, nagbibigay yan ng mga infrastructure projects sa atin. Ibig sabihin yan, coercive diplomacy na yan. Correct.
Okay? Kanya-kanyang style yan eh. Ang coercive diplomacy naman ng US, wala namang binibigay. Puro pangangaral. Kaya, Ang kanila pangangaral eh. Oy, ganito dapat ang kasi alipin tayo nila dati. Yun po ang objection namin dyan. Okay. Parang yan yung parang yan yung isa kong kapatid. Birthday ng pamangkin namin. Okay. Ako, nagbigay ako ng konti lang yun. Konting ampaw. Okay. Tapos sabi ko, Brad, bigyan mo naman to eh. Pamangkin mo yan. Pasukan na to eh. Sabi niya, kuya, nabigyan ko na yan. Ano yung binigay mo? Pangaral. sabi ko, ikaw, ano binigay mo? Sabi ko, pasukan na ka ako eh. Ito naman konting tulong lang. Kailangan niya yung pangaral. Yun ang binibigay ng Amerika sa atin, pangarap. Ang policy po ng Amerika din, hanggang ngayon, ang kanilang, remember the Monroe Doctrine sa US? The Americas belong to the US. Yan yung Monroe Doctrine. They will take care of the Americas. Dito sa Asia, yung Monroe Doctrine, Japan will take care of all of us. Sila na, they're the proxy. Kaya after the war po, yung Japan ang number one ally nila before the Second World War. You know? Kaya nga nakuha ng Japan yung Taiwan. Nakuha ng Japan yung Korea. Yung Korea, 1,000-year empire, may emperor sila, biglang subjugated yung emperor. Iyakan po ang mga Koreano. Under Japan sila. Kasi yun ang policy ng Amerika. Kayo sa Japan. Kayo will take care of everything in Asia. Ganon. So hanggang ngayon, ganyan pa din po ang attitude ng US dito sa Pilipinas. Ang gulang nga eh. Hindi tayo. Ang gulang eh. Doon ako nag-aral ako sa US, ang dami kong kaibigan dyan. Kahit sila sinasabi nila, ang gulang. Kahit sila... Sa atin lang naman magulang. Sa Japan, bigay ng bigay yan. Correct. Pakistan, bigay ng bigay yan. Egypt, mga ganyan. So bakit? Ano yung difference? Kasi dati nila tayo alipin. At yun pa rin ang tingin nila sa atin. Yun po ang objection namin dito sa nangyayari. Dahil nagiging proxy war at tayo yung ginagamit na pawn. Gusto nilang kalaban nila ang China ngayon. Gagamitin sa may economic war sila. Ginagamit tayo ngayon. At tayo iniipit. Nila. Yun nga hindi pumapayag ang karambola. Pag may mga issues. Yan Taiwan, hawak ng Japan yan. Kasi ang kampi ng US, si Chiang Kai-shek. Okay. Versus Mao, di ba? Mao Zedong, Chiang Kai-shek. Ang kampi nila Chiang Kai-shek. Noong after the Second World War, yung Taiwan hawak ng Japan. Binigay din nila yan sa Japan. After the war, walang pagpupuntahan to si Chiang Kai-shek. Sabi sa Japan, bigay mo na yan. Taiwan na. Pati nga yung mga native Taiwanese, galitin. Na-out sila. Pinagpapatay ng mga Chinese. Nationalists. Ganon. So hanggang ngayon po, issue yung Taiwan. Eventually, gusto ng China kunin ba, sakupin? Yun po ang sinasabi nila. Eventually, sakupin ng China yan. So yan ang flashpoint natin dito sa Asia. Na sinasabi ng Kano. Oo. Sinasabi ng China. Alam ba natin kung ano nasa loobin ng China? Alam ba natin kung ano nasa loobin ng mga Taiwanese? Okay? Ang alam ko sa Taiwan, ang business community is doing a lot of business with mainland. Yes. Of course. So paano mo sasabihin? Yung economist nila, intertwined ang economist nila dyan. Sobra intertwined dyan. Correct. As a matter of fact, yung isang Taiwanese company, Foxconn, tried to go to India. Sabi hindi, sige, pinesure sila na Amerika. Bumalik sa China. Bumalik yung Foxconn. Ang laki niyan. Yan yung mga gumagawa ng mga Apple, kung ano. Electronic. But what it comes down to are the chips, di ba? Ngayon, one of those. Isa lang yan. Pero marami pang iba na negosyo. Na Ngayon, issues. doon sa yung sa Iowa,
Sina Senator Grassley, the senior senator from Iowa, pinagsabihan si Biden. Relax ka lang tungkol dyan sa China. Ano? Laki ng business natin dyan. Wala na yung export namin dito. Paano yung corn syrup? Iowa yan. Hala, It's the paano biggest, yung, strongest lobby. Correct. Oo. Napakatindi. Kasi pinaliwanag ko na nga, yung primary, sa Iowa nagsisimula yan. Na nag-produce ng corn. As far as the eye can see Napakalaki. sa Iowa. If you go to Iowa, There's only one product in Iowa. And it's corn. Correct. Yun yung ginagawang high fructose corn syrup. Alam mo kami sa Minnesota. Di ba? Pinagtatawanan namin ng Iowa. Di ba pumunta ka Iowa and Wisconsin, the Great American Flatlands. Flatlands, di ba? There's Pag pumunta ka nothing doon, there. Wala kang nakikita kundi yun. Pero nakikinig ang mga politiko dyan. Oo. I know. Very strong lobby Of course. ang corn. Sino ba ang binebenta nila? Sino ba ang pinakamalakas na consumer? Ng fructose. Oo. Ang Asia! Asia po. Kasi nandito lahat yung mga kailangan yan eh. Soft drinks. It's kung also ano-ano, dami racism. yan. And another, yung pinagmumulan yan, racism yan eh. Yung turing sa atin, yung turing sa China, hindi tayo puti eh. Pero, Iba kayo. Ano, Iba kayo. Pero Others tayo. hindi ganyan mag-isip si Boy Bakel, you know. Sino? Sino si Boy Bakel? Yung Mahilig Boy Bakel. Ang tindi ng bakal nun. Si RH. Ang kanya, let us not supplant our old patrons. Yes. And exchange them with more rapacious ones. Sa akin, may noticeable na Si move Boy Bakel yun. si Marcos, pare. Related to that. Ginawa niyang special envoy. Si Ted. Teddy Boy Locsin, But he's- na nasa Court of St. James. ambassador to the At the Court same of- time, ginawa siyang special envoy. For special concerns. Anong play dyan? Yeah, why? What's hindi ba kaya ni ambassador? Amboy ito. ito. Super amboy Sa akin ito. yun na nakikita ko. Si Jimmy Flor. He was educated in the US. Yapi ito. China. And Harvard, everything. etc. And he speaks with an American twang. So, Excuse me. Amboy, gagawin mo special envoy. May message May ka doon. message ka. Okay. As to what will result out of this, siya po ang special envoy ng presidente mismo For special concerns. for special concerns. Iba yung amboy eh. Ang gulo. Ha? Iba yun. Pero tama Hindi mo kayo. pwede sabihin pro-China yan. Not in a zillion years. Not in a no. zillion years. Not in Hanggang any ngayon, alternate universe. Kamukha mo, girl ka. Pro-China ka na ngayon. Iba ka na. Pro-China ka na. Bili na. Okay. You studied in the US. Aral ka pa dyan sa... Families in the US. Pro-China ka talaga. Talaga. Smoke screen lang lahat ng resume mo. Pinakita mo. Klaro. Oh, klaro. Nag-aral sa Amerika. Andun yung kanyang anak. Andun yung kanyang kapatid. Andun yung kanyang Huwag kang nanay. kalimutan, US citizen ng tatay. US citizen si Pro-China General. talaga ito. Pro-China. Kita-kita ka eh. Ano tangalata? Oh, ganyan. Si Locsin. Ganyan din. Pro-China yan. Oo. Sa totoo lang. Nag-aral sa US. Sa US. Gusto niya dun sa Court of St. James. Yung talaga yung ambition Pro-China niya. yan. Okay. Noticeable. Yung appointment. Ramdam na May ramdam. message sa Amerika, may message sa China. China, oh. Okay. Yun That is the main end. In other words, the president is extending understanding. Okay? Message of understanding To both. to China To both in the US. countries. Huwag natin, huwag tayo Relax lang magkagulo kayo eh. dito. Kami ang ginugulo niyo eh. mapapahamak eh. Di ba? Pati na rin sa mga UK. Eh, may spy na nga rito Oo. China eh. Tapos ganyan pa. Marami. Kasi maraming nag-seminar. Hindi nila ini-include yung mga maraming pumunta sa US. Mga turista. Mga, Okay. Tsaka ang dami sa government nag-aaral sa US. Harvard Kennedy School of Government nga eh. Na ganyan. Pero yun, hindi Ito, yun. meron daw, mga headline ha. Ah. 1,500% increase in foreign trip expenses, Office of the President.
Ang puta, oh. Hanip yung statistics, ano? Kasi po, noong 2021, Si Presidente- hindi naman bumabiyahe Si dahil Presidente pandemic. Duterte, oo. Hindi, at saka si Presidente Hindi Duterte, mahilig. konti lang talaga. Nung Hindi siya umpisa mahilig. lang, and then tumigil na rin siya. Nagano siya. Well, pandemic ka number 1 doon. Of No. course, oh. So 2021 po, I-compare nyo pandemic. pa sa 2019. Oh, yes. Para masaya, di ba? I-compare nyo 2022, 1,500% increase. Siyempre. Grabe Hindi. yung... At saka may program. There's a reason. there's na- lies, There's damn damn lies. lies. And there's statistics. Statistics. Yan po yan. yan. So, At headline, Sineadline. 1,500% Hindi, increase. para sa akin, it isn't whether or not how much we spent on this, but how much we gain From as a that- result from of this. those, May ano. program kasi yan. Yes. Yung problema, yung follow-up ni Chalex, nasasabotahe Well, yung mga At saka based on need po yan. Based on need yung pagbiyahe ng presidente. Saan pa siya the pumunta? program Kahit was- sa akin, araw-araw bumiyahe ka, kailangan natin okay sa akin. Oo. The program is to get people to invest in the Di ba sinabi Philippines. niya? Yun. And tourism, we want to project that the Philippines is We are back now- in business. We are now open. Anong gusto mo? We are Oo. open to the world. Yun ang sinabi Anak ng niya. toko ang mga ano ba naman. Nag-headline. Ganun talaga. Pero ano talaga yan? Pro-China to. China, hindi po China yan. Para si Trixie to, Oo. pro-China. Hindi, yung mga ganyang Kasi hirit. gumastos daw ng 300 million on foreign trips last year. Oo. So, 1,500. Alam mo yan, 3 million. 300 million. Million? Bali wala. Ilan dollars lang po yun sa dollars. In 5 fact, million. at yan manganganak yan ng 7.7 million na foreign tourists. Yan. Sabi ni Tourism Secretary Cristina Franco. Frasco. Higher than the target of 4.8 million. Basta dahan-dahan kayo sa sinasabi ko sa inyo kasi itong grupo namin papasok na kami sa rails. Ayan. Billiard group. Ay! Pare, hindi pa natatapos yung LRT 1 extension. Sila Kasi extension. naman extension na sa sinabi ni governor. Sir Ping Alfonso kasi hanggang doon lang kami sa BF sa BF parang Sabi- Saan papasok? Saan papasok? Papunta na sila sa Governor's Drive. Ang Ang billiard group. Sabi ni From Bacoor. Bilyar, hindi nyo I-extend. kaya hanggang Kung hindi yun. nyo kaya, O, sa Kami na magpapatuloy. kami na magpapatuloy. Yanig ngayon. hanggang kasi ang dami niyang properties doon. Ang LRM. Binili na nila yung MCX, MCX, sa Ayala. Ang hindi ko alam kung saan nila itutuloy yun. Siguro doon sa picture nila nung isang araw binulungan na niya si Fernando. parang Kami nakukuha niya kung hindi Kung hindi nyo nyo kaya, kami na. Bibilin na namin yan. Oo, kasi yung train hanggang doon lang sa sukat. Dahil sa right of way issues. Pero hindi ako masyadong sampalataya sa mahahabang biyahe ng train. Hindi ako masyado Hindi mo sampalataya. mahaba yun hanggang kami. Ano na, hindi ka? Sampalataya yung mahahabang franchise ng train. Ganon, yung end-to-end. Halimbawa, commuter? From commuter. Because? Kasi po ang trend ngayon, at ito discussed by the think tanks in the world. Sabi nila, kailangan magkaroon ng redevelopment ng mga cities Oh, yeah. para yung mga hindi na uso ngayon dapat mawala na yan yung suburbs. Matutulog ka sa suburbs, magtatrabaho ka sa city. So therefore, you use a lot of energy. Ang Dapat laki doon po pa ng carbon footprint yan. Dapat doon So pa yun lang. ang gusto natin gawin. Livable, Nakatira ka sa workable Cavite, city. magtatrabaho ka sa Maynila. So ang gusto natin, Doon na. Yun ang ating paring thinking. Mental That is our planning. Mindset. Oo, mali eh. kasi di ba Ang yung... trend po ngayon, kung saka ka nakatira, Doon doon ka ka na. magtatrabaho. Doon ka na. Live, work, play. So, doon ka nakatira, doon ka nagtatrabaho, doon ka pumapasok, doon ka nagsisimba, doon ka nag-grocery. township. So yung concept ng mass transit na hanggang Bacoor, baka hanggang Batangas, paabutin nila yan. Doon tayo nakatira, magtatrabaho tayo sa Makati. We'll still need the trains, pero to Mag-develop move, tayo ng mga CBD doon. Yes.
Ayun ang Sa ginagawa Bulacan, ni- doon kayo magtrabaho. It will also help decongesting. What we want is to yan ang decongest the ginagawa ng mga- cities. Maglagay kayo ng pesa, building. Oo, ganun. Ay! Mga township. Ano, mahirap maglagay ng PESA building Saan? sa Bulacan at sa Sa Nueva Ecija. Cavite, mga Cavite. Kasi ano yan rice production. Tama. Magiging real estate naman din In the end, real estate. Solve muna nila yung Based crime on the nila doon. proposition that yung mga anak ng farmers, ayaw nila maging farmers. Kaya, narinig ko na naman yan. A different developer na naman ngayon. Meron? Mukhang Standard nila. Nagsiseminar sila. Nagmi-meeting sila. Pare, ito sasagot mo. Ito sa yung mga farmers ayaw na magsaka. Therefore, mag-import na lang tayo. kausap Gawin na ko pa natin man din, real estate yung kausap ko pa man din, sabi, I was in agriculture before, so I know how the farmers think. Yun. Ang gusto ko makausap nila, itong mga ito, para ma-seminar sila ng mabuti, si Tony Meloto. Yeah. Para matuto sila ng mga Si trabaho. Tommy, back to agri. Oo. Back to agri, Back Tony. to agri siya. He knows his priorities. Nung pagkatapos na housing, ngayon po ang mga Si inaasikaso. Tony Meloto. Tony Meloto, yes. Kasi na-interview ko, Tommy rin ang pangalan. Pero yung Tony. kanyang mga development, katabi ng mga university belt. Iba naman yan. Iba naman Uy, yan. Iba yung naman mga yan. ganyan, ha? Hindi, alam mo yung mga universities, nasa labas. Marami na. Should be. Pero, hirap pa Hindi rin sila sa conducive sa transition. city, mag-aral. Pero alam mo, ang dapat, yun nga sinasabi mo, paring Conrad, dapat nga, township na nga yan. Yan. O yan ang workout. Okay. Halimbawa, nagkaroon ng universities. Diyan sa Santa Rosa, meron na atang mga universities. Yeah, Marami na dyan. yan, marami na. Xavier, yung mga ganun. So, tapos lalagyan mo ng Trenyo Santa Rosa para yung mga magulang nung nag-aaral doon. Dito nagtatrabaho. Doon na kayo magtrabaho. Doon na kayo magtrabaho. Oo. Doon na gumawa ng mga central Pero business district. kailangan din kasi, when we plan our cities, livable siya. Hindi yung kung ano-ano yung basta tinatayo lang kung saan-saan. A lot of the LGUs, kahinaan nila to. One, wala silang planning. Yes. Ang hilig sa malalaking infra like condos and all that. Manila, pagkakamali ng Manila yan, hindi built for giant condos ang Manila. Binabaha Ang laki ng displacement. Tapos i-blame ninyo dun sa mga reclamation lang. Hindi. Maraming factors for the flooding. You can't pinpoint just a single one. Wala tayong imbakan ng tubig. We cannot build anymore because there's no space and the real estate is through the roof. Development should and livable cities dapat. Yes. Nagsuset dapat tayo ng standards for cities. Yeah. How many people per square meter? Carrying capacity na nga yan. Correct. How much sanitation we yan. require? How Water, much water, etc., utilities. electricity? Yung black spaghetti, yan yung yan yung that's Result. what happens. Yes. That's the result of this bad planning. Yung black spaghetti po, yan yung mga kuryente, kordon ng telepono. And others. And others. Na hindi naman Cable TV, inaayos. internet, Kita mo, grabe yan. Such an ugly. Marami tayong Sites. city planners. Huwag nyo namang Meron daw pong rin aprobado na raw ng World Bank yung 50-year drainage master plan ng MMDA. Yun. Lusot na yung mga water companies dito. So, yung din natin Wala is na that silang gagawin, and do you know what happened? World Bank na Yun na nga Grabe. Sinabi na ng World Bank sa inyo Labas na kami dyan Meron na kayo master plan Hindi naman kasama kami sa master plan. Alangan na mga suwayin pa namin yung MMDA. At saka World Bank yan. Baka nagkakamali tayo. Baka may trauma. Kaya maglagay kayo. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung singil nila sa atin. Oo. Pero hindi na nakahiwalay ngayon Nakita napansin nyo ba yung water bills nyo? Nawala na yung dati yan. Lumikli na yun. They were hiding behind the term environmental charges. Yun po yung para sa sewerage. Okay? Doon nila nilagay. Doon nakatak-in yun. Ngayon, tinanggal na rin nila yun. Pinasok na nila sa basic. So, folded in. Yes. Folded. Which is another word So, hindi mo for... na makikita yun. Which is Wala na another yun. word for... Tinatago namin sa inyo. Fungible na yun.
Hindi na natin pwedeng bawiin yun. Lalo na ngayon, may World Bank approved master plan. Kasi dati, sabi natin, hindi, i-ano ninyo, specific stratified. Strategy. Iniisip ko kasi, ito man drainage, kasama rito yung sewers. Oo, Yes. of course. Of course. That's Of drainage. course. That's exactly So, the yung definition of tubig ulan, drainage. ihahalo mo sa masama Sa sewerage. Yes, that's why pag bumabaha, maraming nagkakasakit because that's raw sewerage out there. Yes. Pag naglalakad kayo sa baha, kaya nagkakaroon ng ano yun, yung sa daga. Oo. Leptospirosis. Leptospirosis and other infections borne by the floodwaters. That's what it is. Let's call a spade a Yan ang spade. sinasabi po, kailangan. Hindi lang ang urban planning. Hindi lang isang aspect drainage. Oo, hindi. Marami kang Sanitation. Related po lahat yung urban planning. Hindi kasi lahat merong tinatawag na Poso Negro. Right. Tapos wala pang sewerage na pinapagawa yung Supreme Court dito sa mga water companies. Hindi nila ginagawa. So what we're having here, itong pagka merong nagkasakit sa leptospirosis, blame these water companies. Put the blame where it should be. Gusto nila Poso Negro, hindi lahat pwede may Poso Negro. Tama. Tapos Tapos ngayon, ng trend, kailangan, pag nagkaroon ka ng bagong building, bahay man o opisina or whatever, commercial, kailangan meron ka ng rain catchment. nagagawa ba yun? Yan ang Wala, hindi issue dyan. nagagawa pa yun. Pero yan na ngayon ang, halimbawa sa Pasig, pag gumingi ka ng building permit, Kailan meron ka? i-require ka meron ganon. Ay, bago na-require yan, ako gumawa na ako sa bahay ko. Well, kasama ba yan sa master plan? Kasama yan. Dapat. Apat, Should be. Dapat lahat yan Everything. Everything. Lahat yan Yung disposal ng garbage Yan, should be in the kasama dapat planning. yun. So sanitation, yung mga ganyan. Yung mga- redevelopment. Yes. Oo. Pati yung pag-ayos sa mga estero. Yeah. Tagalin niyo yung mga building dyan. Pwede bang return of the comeback ng mga esteros? Kasi Kasi yun ang water. Matagal na po kasing na ano yan. andyan na yan. Hindi, yung pinaka-excuse It's beyond na us. Oh. We're losing the war. po. Babalik ang Karambola. Oras natin, 9:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Yung National Government Center, matagal ng issue yan. Di ba dati dapat sa Quezon City nga eh. Doon sa area. Doon nga na- nagtayo Batasan, ulit. etc. Ganyan. Agri, nandyan. Nandyan. Oo. Yung DNR, nandyan. Nandyan. Civil Service Commission, Nandyan. COA, Oo. yung mga Sandigan Bayan, yung mga nandyan lahat eh. Nandyan lahat. PhilCOA, BIR. Yan. Okay. Pero hindi natuloy yun. Hindi natuloy yung Kaya nga Sayang nagkaroon ng yun, Quezon ano? City, yan ang magiging government Government center. center. Yung new government center. New government Oo. center. But, yun lang yung mga how do you call this, headquarters. Pero, the idea was also to decentralize. So, Yes. lahat Euros. ng LGUs, merong mga satellite offices. Offices. GSIS, Mga ganon. SSS, Lahat yun. DSWD, etc. Lahat yan, meron silang, in each LGU. Ay, mahirap po yan. Kailangan mag-invest ng GSIS ng 300 million ba? Oo, sa oil spill. Sa oil spill. Then, yung $300 million ba? 500. Sa Maharlika Fund Maharlika. ba yan? Sa infrastructure, Ay, in yung New York. British. Sa in New York. British. O bakit ako magtatayo ng office sa mga regional? Doon ako sa UK. Oo. Samantalang kailangan ko mag-invest ng $500 million. Bakit natin paiigihin ang buhay ng ordinaryong mamamayan? Papuntahin mo sila rito. Wag, sayang pera. Ganun. Nung maraming taga-GSIS, nakausap ko. Miss na miss nila si Winston Garcia. Ha? Hindi naman. Oo, miss na miss nila. Is that sarcasm? Hindi, No. totoo. Kasi binawi yung mga... Assets, lahat. yung increase nila. Nung panahon ni Pinoy, Oo. kasi binigyan na sila ng magagandang benefits. Package. Binawi. Ay, binawi. Binawi Bakit nung panahon Ni ni Pinoy. Vergara. Vergara. So ngayon, hindi na maibalik uli. Yung mga sumunod,
panahon ni Duterte, nagkagulo dyan sa GSIS, papalit-palit na leader. Pagkatapos ngayon, itong si Sumo, Si Sumo, lalong wala yun. hindi binabalik sa kanila. So sabi nila, kahit Ganon si Winston. Winston, nalagaan kami niya. Masyadong memory is just being kind to them. Nakakalimutan nila yung oppression during that time. Abogado ko ng siguro mga 20 na employees ng GSIS. No, talaga. Yung mga things, mga issues like Jose Pidal checks in the GSIS and all that, made out to, may mga ganon nung time na yan. So you're there, naintindihan ko yung issue-based, yes. Pero yung sabihin nila yung benefits lang, ang kanilang sinasabi. Wala sila issue-based. Pero tungkol sa corruption, wala naman sila doon. Hindi nila alam yun. Siyempre, ang pinag-iisipan niya mga empleyado na yan, yung kanilang kapakanan. Hindi ko, at hindi daw na ibibigay sa kanila. Hindi ko kayang tanggapin. Ni Sumo. Si Sumo ka. Pero, hindi kayang tanggapin yan. Hindi nila kayang tanggapin yung ni Sumo. Inuutusan pa raw ng mali. Hindi. Oo. Hindi yan din acceptable. We should not stand Kasi for that. nakikipaglaban yan kay Jeremy Barnes, si Sumo. Always out and always standing. Ay, talaga. Ganon. In competition. In competition siya. Pagalingan Hindi sila. malaman nga kung nasaan siya ngayon eh. Sinong mananalo sa kanila? Si most traveled? Yan, ang daming ganon. Si outstanding? O si Sumo? Sino kaya mananalo? Yan. Hindi si Sumo. Mukhang for the championship Gawa mo ng itong paraan. si Sumo Pang sa championship? Pang championship and Hall Yung of iba Fame. semifinals lang. Hall of Famer ang habol nito. Hindi lang Hindi Gawa mo lang, ng paraan, sabi daw. Alam mo, si Sumo tumigil na magpadala ng press release sa akin. Hindi talaga. Kasi ang press release niya, retrato niya ang naroon. Tapos mamili ka. Several angles. Meron siya nakabarang. Samantalang yung press release ko sa housing daw, foundation. Grabe. Pero picture niya. Picture niya. Kasi nga, kailangan gawa ng paraan. Oo, yun ang kanyang yan ang kanyang mantra doon. Pwede bang ipasok lang natin, in-expel ng House si Congressman Arnolfo legal. Teves. At the level of the committee. Committee pala. Wala ka naman ginagawang trabaho eh. So, pa yan ng plenary. Plenary, yes. Dadaan pa. Pero yung committee kasi is, hindi ba yung committee is the whole body na rin? Parang ganun, committee of the whole. Kasi 200 plus Parang committee of the whole ang ginawa. So, yung 265 ratification by plenary will be a Tapos formality. anong formality na lang yun? Itatatakan na lang yan. So, as good as done. expelled Yes. si Congressman Teves. May kaso na ba siya? Wala. Wala. Kinasuhan siya yung mga charges before. Yes, yung 2019. But not this one. Not yung sinasabi ni Boying. Nina Secboy. Yung hindi yung kay Dagamo. Kasi yung 2019 sa ombudsman yun nakafile. Naka-file na yun Dati pa. So, yun umusad na. At if I'm not mistaken, meron siyang warrant. Ang ombudsman very active Yes. Tinanggal. Oo. Yung head ng MIA, si Chong. At saka yung kanyang lucky na babae. Yes, yung kanyang finance. Ang kaso nito kasi, yung pinagtatanggal yung mga technical people, guys, doon, pinagpapalitan ng mga gusto nila. Umangal to mga to. Yung mga tinanggal. Nagreklamo sa ombudsman. Pinakinggan sila. Pinano si Chong. Ano yan? Ano lang yan. Pero tanggal na siya. Tanggal na yun. So wala nang yun, ano? Wala na. Nahirapan na yun. Well, anyway, meron akong tanong sa inyo eh. Ang sabi po ng Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, Maria Antonia, we are losing the war. Hindi na siya nagsusuot ng chaleco. Hindi rin. Nakita niya kiss of death yun eh. Yan daw po mga reclamation. Dati. Ang problema, Dati, mali pa yung size. Ang laki sa kanya hanggang tuhod. Sabi ko ang naman. Hindi chaleco yun. Hindi chaleco yun. Bata di ba nyo ata yun? Yung mga assistant, hindi niya tinignan yung size muna. Diyos ko. Ito mga assistant niya, bata di ba nyo nilagay? Okay, hindi mo sorry. Grabe kayo. You're so Science-based mean. Science-based. Yan daw po mga reclamation project sa Manila Bay. Kontrang-kontra yan
doon sa kanilang ginagawa to rehabilitate the bay. Okay. Wow. Uy, ngayon nila na-realize na kailangan nilang i-rehabilitate. May Supreme Court order kaya yan. Kontra daw po yan. Ganun. Ito ang tanong ko sa inyo. Okay. How? Yung mga nag-propose ng project na yan at pinag-aralan ng DNR noon at binigyan ng approval and therefore sinimulan gumastos na, tatablahin mo lahat yan. Ay, by the Paano way, kasi pwede ba yun? Hindi by the way, eh, as she bakit? said, ECC is not a permit, it is a tool. We know. Of course. That they conveniently ignore when you raise it, ha? At sa tagal kong nagpa-practice dyan sa Environmental Management Bureau, may pagka merong malaking kumpanya na hindi o kulang yung ECC nila at i-bring up mo later, they'll say, Sabi yan, it a is tool. It's a merely a tool. So, kasi, advisory in nature. nagbigay na siya ng statement kung kontra yan si rehabilitation. Therefore, hindi dapat mangyari. Oh, Okay. patay. Suspended lang yan ni Presidente. Oh. Ano ngayon ang estado niyan? How Tigil did it- yan lahat? Yeah. Well, how did it get that far? Yun na May nga, yun ang order na ang tinatanong ko. Supreme Court. How did it get that far? To the point na meron ng, nakaumang na yung Tuloy-tuloy na. Ginawa na. At biniblame nyo na nga for the flooding. So, Isipin mo, there's not even an iota of information or study of the review. Ngayon sinasabi niya na contradict daw yan ng rehabilitation ng Manila Bay. As a matter of fact, if you take a look at what was mentioned, Science-based to, parin Jonat, ha? Alalahanin mo lang. kaya nga gusto ko siya makausap ni Dr. Alabastro. Kasi si Dr. Alabastro, precisely yung sinasabi nila doon, this is one way of cleaning the bay because the bay at that level is already dead. Okay. Yun ang sinasabi nila. Gawin mo lupa, Gagawin mo, ayusin Buhay mo yan, ngayon yung matitira. bubuhayin mo precisely because you want to do it properly. Ngayon, the issue is how can you do it properly? That is the issue. Because it's ang number one po dyan, ang dami nagtatapon sa Manila Bay. yan. baka gusto nyong tabahuhin yun, so, di ba? magre-reclamation, yung reclamation na sisisihin nyo ngayon, hindi yung mga nagtatapon sa Manila Bay. na kung ano-anong ginagawa doon. You take a look at the history of that place. Lalong-lalo na, pumunta ka doon sa Manila Yacht Club nung wala pang STP doon. Okay. Oh, sige nga, para makita mo Baka yan. gusto nilang tignan yung mga archival photos. Yung tapat ng aristocrat? Yes, dati. Yan? Ang baho niyan. Kaya nga inaayos yun eh. Precisely, kaya lagyan mo nga siya ng to the, farther from the Ross Boulevard area. Ngayon, ang ano dyan is the flow. The engineering interventions that are supposed to be doing in order to make sure that any kind of development there will be associated with environmentally rehabilitated efforts. Yan ang, hindi yung, wala na yan. We are rehabilitating Manila Bay. How? Yeah, and hello, don't ignore the geography and the history of the place. Ano ba? Tapos biglang, parang after 1 year, ngayon nyo na-realize na may order yung Supreme Court to clean up Manila Bay. Wow. Clean up na ngayon. Nag-dolomite ka si President Duterte at nothing. They started it Ano ba? already. At pinatigil ni Presidente Duterte, di ba, yung mga reclamations that are smack in the middle of the bay. Yes. Yan nga sinasabi niya. Yung gambling. Kasi po, may blacklisted na Chinese company dyan eh. Because Hindi nyo kailangan naman- natin pagdiinan yung Chinese Yeah. Kasi company na yan. puro kayo pro-China eh. Kaya kinakalaban nyo si Most Travel. Kasi nag-seminar kayo dyan. Nag-seminar kayo sa China. Ito si Most Travel. So, thank you for ignoring my comments from the year before, di ba? Reclamation projects po, talaga namang kontra daw yan sa rehabilitation. ng What is Manila. your rehabilitation plan, by the way? Yan ang tanong. Isa po, number 1. Ang plano namin ay kontrahin yung mga reclamation. Hindi niyo po naiintindihan Ginoong De La Cruz Kaya nga po nagsisendisis order na kami. Okay. Hindi, wala pa pala. Wala pa pala. Wala, they Wala cannot pang issue that, CDO. Suspended lang pala. Oh, they cannot Under issue. review.
Pero yung Ano yung under review, bi- nagsalita na siya Hala? na kontra ito Kontra sa siya. reclamation. Patay siyang due process. Yari siya dyan. Kasi may ano nga, 'di ba, pag TRO or even a CDO sa DNR yata may ban din ng CDO. Yes. Sa culture wala eh. Pero dun sa pag TRO ang mga government projects or any project government. that required a permit from government. Mag-file ka ng ban. Yes, you have to file a ban. Para kung may damage resulting Yes. from that So delay. DNR in this case ang magpa-file. Yeah. Should, but they haven't. They did not. But they are saying that it's Under contrary. review lang daw eh. Under review, Pero habang sinabi may mo na. review, sinabi mo na Na. kontra yan sa rehab. Hindi yung project yung sinuspend, yung permit. Yeah. So, it's legal Mambo-jumbo. acrobatics. Pero pwede pa rin silang kasuhan. Yes. Anyway, by the way, meron akong nakausap, isa sa mga concessionaires, by the way. Isa sa mga concern ni Secretary daw is that meron mga sewerage treatment plants, STPs na nandun na. Now, yung reclamation daw ginagawa, parang na-ignore yung pathways. Kung saan nilalabas yung effluent. Kaya isa sa mga rason daw yung kaya na-alarma ang Secretary. Hindi niya alam sinasabi niya. Sa totoo lang. Hindi, sa totoo lang. Because he has not taken a look at the the documents. permits. Yung ginawang islands nga eh. Kakapal-kapal na study. Islands nga. Nakita ko din yung plano yung sinasabi mo island. Ignoring Meron mga, the hindi dati archipelagic mga reclamation, nature. isang buhos na lupa. Lupa lang. Okay. Hindi. Ngayon hindi, may mga portion yan. May mga waterways Waterways. in between. Yes. So para magkakaroon ng ilog. Pero tubig alat, dagat, yung Yung nandun. nando doon. Pero may mga, nakita ko yun, yung plano na yun. Baka Yun ang kailangan. modern na reclamation. Sa Korea, ganyan ang ginagawa nila. So, sige, kailangan muna mag-travel ulit. Yes. Para makita Para niya. makita. Para, may Now I benchmarking, may understand. benchmarking. Now I understand. Pro-China ka talaga. Ito pro-China na to. Ang mga idea Hindi mo. mo mag-travel. Oh, travel. What? Di ba? Yan ang resibo mo. Kaya ka natatalo sa PR war eh. Attorney. Tuloy-tuloy yan, tingnan mo. Hindi ka titigilan. Wag ka. PR daw ako ng tayong lahat PR daw ng NGCP. Tumigil kayo dyan. Ayun nga pala sa bombero ko, tayo lahat eh, pro-China. Damay ka. Sabi mo, under review sasabihin mo contrary. Kontra daw sa rehab. Ano yun? So, ibig sabihin, pag nag-reclamation kayo, tapos na yan rehab. Wala na yan. Dapat kasi Ano ibig sabihin nun? Huwag na kayo mag-reclaim. Oo. So, yung mga ginastos nyo, Bill, yung ginastos nyo, pare, gulo yan ba? sangko. Saan ko? Take over. Oh my God. LRT man yan. LRT. Katuwa nga to. Related kong po yan sa pinipigilan na environment. comments, ha? Nag-issue ng writ of kalikasan ng Supreme Court Kailan? against two mining companies mining yan. diyan Okay. po sa Mining Brooks yan. Point. Nakakapunta Kasi ako dito kasi Palawan Rotary eh, Club yan sa Palawan. Palawan. Kasi ano yan? Anong mining company siya? Nickel Minerals po. Nickel ang Yeah. What companies? teka ha? Teka, ano bang mga kumpanya to? Ipilan Nickel Corporation. Naku. Celestial Nickel Mining and Exploration Corporation. Yeah. Okay. Tignan Kasi mo. po, ang nag-file dito yung indigenous cultural communities. Yung mga residents mismo ng... Sila yung nag-file ng writ of kalikasan. sa Brooks Point. Ang respondent po kasama ang DNR, DNR. siyempre. Okay. DNR, Saka siyempre. yung dalawang kumpanya na yan. So, ano yan? Tagbanwa? Or ano? Well, barangay, hindi ko alam kung anong kanilang Tatlo kasi ang IPs dyan eh. sa Palawan. Palawanon. Tapos meron sila Tagbanwa sarili and one lingwahe eh. Of course. Noon narinig ko kasi, Yung at one sa- time, nandyan ako, may dumadaan na bangka na nagsasagwan, going to the market. Si tatay is going to the market, pero nakabangka. Tapos nag-usap sila nung kaibigan ko na taga Palawan. At
Hindi ko naintindihan, hindi Tagalog. May bird sounds yun. Iba. Oo, may ibang... Hindi, yung sa Cuyo Island, may Cuyo nun eh. meron din. Iba naman yun. Iba din yun. Ibang grupo yun. Sa Kapul, Linguistic Island Iba rin din yun. yun. Romblon has its own. So, Sila lang. Itong ngayon, yan May sa mining. protected area daw. Pero sinakop noong mining company. Tingnan mo kung kailan yan. Naibigyan yung... 1993 pa eh. Panahon ni FBR to. 1993. Merong all the way. MPSA. Ang MPSA po, yan yung magic sa mining. Pag meron ka Kumbaga mineral franchise, production sharing agreement, happy days na yan. Except, Yan po ang ginto. Pag nagkaroon ka na ng agreement, ibig sabihin you're in the final stage of mining. Nabigyan itong kumpanya daw nito noong 1993 ng MPSA. Okay? Noong kasi maluwag pa. Yung MPSA, yan po yung sharing agreement ng gobyerno at saka ng mining company 25 years noong 1993. Oo. Ang claim po ng mga indigenous group, nag-overlap daw yan sa protected area. Yung area ng MPSA. nag-overlap sa laka. Kaya nangyari. Tsaka mga farmland daw, apektado eh. 20, ano yan? So, 25 years yan. So, ano yan? Extend ba? Could be. Could be. Nangangamoy extension. Oo. Ancestral domains, ha? So, kung extend yung dalawang yan, ibig sabihin, medyo... Uy, malalakas ang IPs dyan. Aware sila sa rights nila. Ang galing yung mga nandyan. Marami rin tumutulong. So, kung ako yung mining na yan, mag-settle na kayo. Umatras kayo dyan. Extended, pare. Na-extend na. So, extended talaga. Oo. Yan. It was amended in year 2000. 2000? It was amended in the year 2000. After 7 years pa lang. Oo, napa-amend, no? Hinabol, ano? Hinabol. Ikaw naman. Talaga to. Meron akong small... Walang Grabe. Ha? Walang... So, 2000 plus... Palagay ko, pro-China ka talaga. 25 years. Naglagay So, na sila ng 2025. mga mitigating 2025 yan. Kung ganon. Malapit na. Malapit na. Oo. Pwedeng pahabol. May clear lang na kwento. Ano? Very recently, hindi ko alam kung pwede ko sabihin to. Sabihin mo na. Very recently, nag-board meeting ang PAGCOR. Okay. Nagbibilang na sila ng komisyon. Para? Sa sale ng PAGCOR Casino. Nagbibilang na because in the and the plan is marami sa kanilang magre-resign or retire after the sale. So ini-anticipate nila within the year or by Next January year daw. 2024. Sabi ni Joke no, next year daw. Exactly. Yan. Kasi within kailangan the daw year, ng government ng done pera. deal na. Ang problema, hindi nila sinabi kay Sec Joke, no? Nag-announce si chairman na yung minimum price for bidding is 60 to 80 billion. Mababa. Nagwawala si Sec Joke, no? Ang anticipated ng DOF at sinabi nila parang floor price is 3 times that. At inilagay nila sa budget yan. Yes. Oh, That's part of the revenue. yung income from privatization. Maraming papatol dyan. Siyempre. Oo, hindi yung Kasi iba. outside Metro Manila yan eh. Yung iba kasi, they're in on the ground floor na. In other words, may advantage sila kasi sila yun yung nagmamanage. So may priority yung mga yon. Yung mga may management Alam nila kung contract. magkano kita, magkano ano. And exactly what it's worth. Plus, yung I anticipate na some of them will make a fair bid kasi they can't afford na mawala sa kanila yon. Sila na yung nagmamanage. Pero ang dangerous yung mga papasok na kukunin nila na ganitong presyo. 60 to 80 billion. Grabe namang how do you call this? Undervalued. Nitong so hindi dapat ganon. Although nagbibilang na nga sila. So those two news items or those two, ang source natin dyan, taga-loob din. Oy, by the way, nung isang linggo Give us a nakaligtaan reason. natin batiin ang ating Junior League Softball
Uy, Softballs. World Softballs. Champions. Yung Bago City po na girls team. Team, yes. Sila ang nanalo sa US ng Little League. Tagal-tagal na natin, 20-year drought na tayo rito. Congratulations, Bago City. Naku, tutuwa ng mga Junior Softball League. Another sport na dapat suportahan natin. Yes, softball. Kaya natin yan eh. Yan, Little League po yan, 20 years, naku, tuwan-tuwa yung mga bata, Makikita mo. Congratulations sa Philippine Little League team. Sweep po ang kanilang mga laban. Grabe. Ang galing-galing nyo. Sana naman may time na i-meet sila ng presidente. Sana, di ba? Sana. Last week yan nanalo sila. Yeah. Ang Sana Bago ma-arrange. City, sa Negros yan. At ang Negros, sikat noon sa softball. For that, yes. Totoo yan. Diyan nanggagaling yung mga champions natin. Wala nga panama Pati sa soccer, sa Kasi football. after the Francis Arnaiz na sumikat sa basketball, originally football player. kasi after the planting, yan na. Wala kang ginagawa. Yan na yan. Parang sikat yung yung Tondo Boys for football. Yes. Don Bosco. Oo, the best Hindi sila. manalo dyan, nakatapak sila. Walang Kami makalapit. naka-spikes Wala. Kaya nila yan. Kaya nila yan. At may balita na padadala sila sa training sa China. Dahil Uy! China ka na! Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. Ang tabayanan, susunod ng programa Ram the Pilipinas with Mr. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Tixie Cruz Angeles. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.